OFW ka nga, ang layo mo, pero parang ang trabaho mo, mag-uwi ng 10 kilos na sabon, 10 kilos na tsokolate. Uy, di ba nasa Dubai ka, Mars? Pabili naman ako ng Adidas, pero yung mura lang, ano to, Divisoria. Pag simpleng gift lang yung bigay mo, ay ito lang, with that disappointed face, no? Pero pag branded yung natanggap, ay akala mo talaga, girl, i-announce sa buong barangay yan. Ay, thank you, ikaw talaga yung pinaka-paborito ko. Hi everyone, welcome back to the channel. Today we'll talk about something very timely and very Pinoy, the toxic Filipino holiday traditions na kailangan na natin i-let go. Hindi para sirain ang Pasko, but to make our Christmas healthier, happier, and more meaningful. Kasi let's be honest, no? Bakit nga ba every December na dapat ang saya-saya? Ang dami ding napipressure, na iiyak, nag-overspend at napapagod. Maybe because of some traditions na kailangan na talaga nating i-let go kasi hindi siya healthy. So number one, let's get into this now. The expectation to give aguinaldo to everyone. Naku, yung tipong wala ka pa ng sahod. Ay naku, may listahan ka na ng 20 na pamangkin. Hindi mo pa natanggap yung 13th month pay mo. Hindi ka pa nga nakapag-isip kung ano yung Christmas gift mo para sa sarili mo. Ay ate, gusto ko ng bagong sapatos. Ay ate, gusto ko ng bagong cellphone. Kala mo talaga, 150 pesos lang yun. So the problem here is that generosity versus financial well-being, financial strain. No? So why is it toxic? Kasi it creates that pressure, no? That competition, that financial strain. At paano pag wala ka ng budget? Ay naku, medyas lang yung pang-budget ko. Ay, nagtatampo talaga to sa akin. So what would be the healthier alternative? Let's normalize limiting the list or giving non-material gifts. Pwede namang magbigay ng time, ng help, ng letters. Be very honest, no? Naku, may pinag-iipunan si Ninang. Punta na lang tayo sa Kidsonia after Christmas. Let's also teach the kids to be simple, no? Kasi to be honest, hindi naman alam ng mga bata kung magkano yung ganito, magkano yung ganyan. They hear it from adults. Oh, magkano ang bigay sa'yo ni Ninang? Ay, coins lang. Naku, kuripot ano? Hindi man lang yellow bill, hindi man lang blue bill, hindi man lang daw 500 or 1,000 bill. So in return, the kids get those ideas, no, na ay hindi ako love ni Ninang kasi coins lang yung bigay sa akin. Ending, nawala yung sparkle sa mga mata nila. Kumbaga sa wifi, naging loading na lang talaga. Challenge as well some beliefs or biases one has, no? Ay, ikaw ba, kaya mong bumili ng bagong cellphone? O hindi naman pala, bakit po ako yung pinapressure mo? It's okay to give, basta swak sa budget. Let me repeat, basta swak sa budget. At hindi yung nape-pressure ka magbigay tapos you'll just resent it kasi nagkautang-utang ka talaga. Number two, pasalubong culture, no? To the point of burden. So, kaway-kaway sa mga OFW po dyan. OFW ka nga, ang layo mo, pero parang ang trabaho mo, mag-uwi ng 10 kilos na sabon, 10 kilos na tsokolate. Uy, di ba nasa Dubai ka, Mars? Pabili naman ako ng Adidas, pero yung mura lang, ano to, Divisoria. Sino yung nagbigay ng memo na naging wholesale supplier ako? First, pabili naman ako ng 10 kilong Nutella. Oh, pero same price ha. Mapapatanong ka na lang talaga, teka, akala ko nurse ako, bakit parang nag-importer na po talaga ako? Siyempre, ikaw, hindi mo masabi na no, kasi nakakahiya. Pero pag check-in mo sa airport, ay, wala na siya, over the baggage. So, ikaw pa din yung sagot ng extra baggage. So, why is it toxic? Why is this unhealthy? Kasi it creates that entitlement, that stress, and overspending. So, what would be the healthy fix? You have to set boundaries and offer small gifts instead. Friend, tignan ko muna Mars, tignan ko muna kasi ang dami ko na din nabili para sa pamilya ko, baka ma-over baggage ako. Ay, sorry Mars, busy, hindi na din ako makapunta sa mall kasi next week na yung uwi ko. I'm not sure bakit nahihiya tayong sabihin yung mga ganitong bagay para siguro walang magtampo sa atin. Pero I think naman, pag in-explain mo ng maayos, no, maintindihan ka kung talagang friend mo yan. Number 3, ito, gift comparison. Minsan para talagang Olympics yung pagbibigay ng regalo. At meron tong katumbas na social status.
Ay, ito lang yung bigay? Oh my God. So that's very hurtful, pero common na maririnig natin, no? I think sa lahat ng pamilya, no, meron dyan ang parang may teleskopyo pag nag-open ka ng gifts. Pag simpleng gift lang yung bigay mo, ay, ito lang. With that disappointed face, no? Pero pag branded yung natanggap, ay, akala mo talaga, girl, announce sa buong barangay yan. Ay, thank you. Ikaw talaga yung pinaka-paborito ko. It had become a social status. So why is it toxic? It kills the spirit of giving. And what would be the healthy shift? You have to emphasize meaning, hindi yung presyo. Di ba yung nagte-trending ngayon sa social media, no? Yung small gift something. Ang cute kaya noon. Meron pa akong nakita yung version naman nila is that nagbibigay sila ng mga ingredients pang luto. Di lahat masaya, lahat meron. Maybe normalize that at hindi yung branded lang yung kailangan nating ibigay. In your opinion too, ano yung mga toxic holiday tradition na gusto nyo nang i-let go this year? Let me know in the comments. Okay, number 4, the silent expectation of OFWs to pay for everything. Naku, kaway-kaway ulit sa mga OFW dyan. For many Filipinos abroad, no, Christmas is both happy and heavy. Kasi pag uwi ka galing abroad, no, hindi ka na tinatawag sa pangalan mo. Ang tawag na sa'yo is si Kapitan, si Mayora, si Budget. Ganon. Ay, dumating na si Budget. Ay, dumating na si Mayora. Ay, ayan na si Kapitan. Wow, bigatin talaga ah. Tapos sa handaan biglang, oh, ikaw na bahala sa cake, sa spaghetti, sa salad, sa drinks. Ikaw naman yung nasa abroad. Ah, ay, ba't parang naging ATM po pala ako? Ay, akala ko ako yung invited. Ba't parang ako yung naging sponsor? Ah, wait lang. Wait lang talaga. I dare you to tell me if hindi mo to na-experience as OFW. So why is it toxic? Kasi it reinforces that guilt and pressure. Healthy shift, normalize na mag-ambagan tayo. And talk openly about this, no? Naku, lahat naman tayo may trabaho. Malaki din yung expenses sa abroad. Share na lang tayo. And then number 5, ito na. And then number 5, the last one. This is pakikisama pressure. It's saying yes to every party, gala, drinking sessions, and family requests. Naku, madalas to pag December, no, na-invite ka sa 5 parties in 1 week. Lahat gusto mong puntahan kasi nahihiya kang tumanggi, nahihiya kang hindi pumunta. Pinoy ka, hindi pwedeng hindi ka pumunta sa party even if may night shift ka, even if may sore throat ka, even if may fever ka. Kung hindi, kailangan present ako Mars or else may maririnig kang hindi ka na namin mahal. Ang KG mo naman, tara na kasi. Grabehan po talaga yung emotional baggage, via pulutan. So by the 4th party, ay naku, pagod ka na from work. Pero sige ka pa rin, wala pa rin masabi. Ayaw mo pa rin mag-no. Pagdating ng January, ikaw na yung pasyente ko. Charot. Ending na ospital ka, nagkasakit ka, bagsak ka sa flu. Sabi nga talaga ng katawan mo, uy, okay lang ba na magpahinga na tayo? So again, why is this toxic? Kasi it creates that burnout, that guilt, that stress. Healthy alternative, allow yourself to say no pag hindi mo na talaga naman kaya. Naku, thank you sa invite. Miss ko na din kayo. I'm sure masaya yan. Kaso, girl, 2 na yung nauuhan kong party this week. Magkasunod pati. So, go na kayo. Bonding na lang tayo around January. So, there you have it. One of the things I realized, mas masarap ang Pasko pag hindi ka pressure, hindi ka drain, at talagang totoo yung connection. Let's make this Christmas lighter, happier, and truly more meaningful. If you like this vlog, kindly like and subscribe, and share mo na din po sa iba who needs to hear this. Thank you so much again for being with me today. Merry Christmas, and I'll see you in the next. Cheers!